Paano pag hindi na iparehistro ang ibon kahit meron itong dokumento? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. At kung napanood po at kung napadaan po kayo at kung gusto niyo ganitong topic regarding po sa buhay mag-iibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So mga kahabi, ganun din yung tanong ng ating kahabi regarding po sa ating topic na kung paano ba pag hindi na iparehistro ang ibon kahit meron istong dokumento. So ito rin po yung katanungan ng ating kahabi na si John Galestre. Ito yung kanyang tanong. Pag po ba bumili ako ng may papel tapos ayaw kong iparegister sa DENR o yung Department of Environment and Natural Resources, huhulihin pa rin po ba ako kahit hindi ko naman nilalabas dito lang sa bahay? So ito po ang magandang tanong ng ating kahabi. So meron din na sagot, komento, opinion ng ating mga kahabi regarding doon sa tanong ng ating kahabi. So shoutout po sa iyo, John Galestre. So ito po yung sagot, komento, opinion ng ating kahabi na si Jorik Padua. Huli pa din. So yun po ang ibig niyang sabihin. So meron din po pa siyang hindi nagagawa, kaya nagkaroon po siya ng kaso or pwede siyang magkaroon ng ikakaso sa kanya pag hindi po ito naparehistro. Ganun din po yung sagot ng ating kahabi na si Rain Orimor. Kung may papel ka na at nakapangalan sa'yo, ay i-register mo na. Iba na yung sigurado sa pagpabaka sakali. Hindi ka naman gagastos ng malaki dyan. So yun po yung komento, opinion na ating kahabi na si Rain Orimor. So kung meron ka nga naman dokumento na, wag na nating hintayin na magkaroon pa tayo ng pagkakataon na masita tayo. So hanggat maaga, doon siya sinasabi nating kahabi ay iparegister na natin para wag na tayong magbakasakali dahil hindi natin alam yung sinasabing tiyempo nga, ika nga. So yun din po ang komento ng ating kahabi na si Simon Concepcion. Hindi, nireklamo na ako ng kapitbahay ko nung nakita resibo, okay na. So yun naman yung komento, opinion, sagot ng ating kahabi. So hindi raw na kailangan iparehistro, basta maipakita lang yung resibo doon sa nag-complain ay okay na. Ibig sabihin, meron ka lang maipakita resibo na na-avail mo yung ibon, ay hindi mo na kailangan iparegister. Okay na raw ang sabi ni Simon Concepcion. So last but not the least, ito naman yung komento, sagot, opinion ng ating kahabi na si Gopi Elmer. Para po yung sasakyan. Dalawa po yan. Need rehistro, sasakyan at need ng lisensya. Ang papel ng ibon or deed of donation or deed of sale ay kumbaga ay rehistro ng ibon. Need mo pa ng Wildlife Farm Permit or WFP or Certificate of Wildlife Registration or CWR, kumbaga lisensya mo na sa pag-aalaga ng ibon. So, according sa ating kahabi na si Gopi Elmer ay kailangan pa rin iparehistro. Ikinumpara niya sa sasakyan kahit meron tayong ORCR, ngunit wala naman hindi naman natin ito na iparehistro sa LTO na tayo na yung nagmamay-ari ng sasakyan, ay meron pa rin po tayong paglabag doon sa batas ng DENR. So marami po salamat sa mga kahabi natin na sumagot, nagkomento, nagbigay ng opinion regarding sa tanong ng ating kahabi. So shoutout po sa iyo, Jorik Padua, si kahabi Rain Orimar, at si kahabi Simon Concepcion, at last but not the least, si Gopi Elmer. So shoutout po sa inyo. So karagdagan po itong kasagutan dun sa tanong ng ating kahabi.
So ganito yan kahabi. Yung iyong register, yung inyong documents na papel na sinasabi nyo, hindi nyo nabanggit kung anong species ito. So nakabili kayo ng species, assuming natin ibon. Yung papel na yan ay katibayan lang na legal ninyong naibili or nabili yung ibon. Dahil meron kayong deed, mode of acquisition. Kung tinatabi yung papel ay sales invoice or official receipt or deed of sale or deed of donation, ito po ay patunay lamang na sa legal source tayo naka-avail ng ibon. So yun, wala pong question dyan. Ngayon dun sa tanong nyo, kung hindi nyo ipaparegister sa DNR, huhuliin pa rin po ba ako? Posibilidad po, kahabi, John Galestri. Dahil pag ipaparehistro natin ang ating ibon sa DNR, ito po ay magpapatunay na papahintulutan tayo mag-alaga, magparami ng species. Kaya po tayo nagpaparehistro sa DNR para makakuha tayo or maka-avail tayo ng kapahintulutan, authority na mapahintulutan tayo mag-alaga. Kaya po natin ipaparehistro yung ating na-avail na species. So yun po, magkaiba po yung papel ng sa ibon at iba rin po yung papel sa pag-aalaga naman po. Pwede tayong makasuhan ng illegal possession o species. Bakit ika? May papel naman yung ibon ko. Yes, tama po. May papel nga po yung ibon nyo sa pag-avail, sa pagbili nyo ng ibon. Yun po yun. Yung papel na yan ay katibayan na legal ang inyong pagbili, kaya nagkaroon po kayo ng resibo. Pero ang katanungan kahabi, doon naman sa pag-aalaga. Meron pa tayong pahintulot sa DNR na tayo ay pwede mag-alaga. So, yung CWR lamang po ang magpapatunay at wildlife permit, yun po ang permittee or holder na magpapatunay na tayo ay merong kapasidad na mag-alaga ng mga species dahil meron tayong pinangahawakang registration certificate or wildlife farm permit. So yun po ang mahalaga dito. Kung meron naman tayong mga dokumento na or mga requirements, wag na po tayong mag-atubili. Wag na tayong magpabagal-bagal. Wag na tayong isa sa isang tabi ang mga bagay na ito. Iparehistro na po natin dahil para mapahintulutan tayo na mag-alaga, magparami ng mga species na naiparehistro natin. So, magkaroon man ng inspection team, ang DNR, meron man mag-complain ang kapitbahay, meron po tayong ipapakita na registration certificate o wildlife farm permit certificate na napahintulutan tayo ni DNR na mag-alaga. So yun po, wala na po tayong question doon. Kahit hindi natin ito ilabas sa bahay natin doon lang. Hindi naman tayong lifetime na hindi natin mailalabas pa rin natin ang mga species na yan. Kahit anong species yan, mailalabas natin sa bahay po yan. For example, lumipat tayo ng bahay, makikita rin yan. So, kailangan meron ng dokumento, may nakarehistro pa. O di maganda po, di ba? Meron ng dokumento ang ating ibon, naparehistro pa natin sa DNR, safe na safe po yung ating pag-aalaga. So, yun po kahabi ang ating talakayan kung paano hindi mapaparehistro ang ibon kahit meron itong dokumento. So magkaiba po yan. Kahit may dokumento po ang ibon, ngunit hindi naman natin naparegister sa DNR, ay magkakaroon po tayo ng kakulangan or makakasuhan po tayo. Dahil yan po ang sinasabi ng Republic Act 9147 ng DENR. So, yun po kahabi. Hope meron tayong mga natutunan. Alam nyo naman mga kahabi na marami tayong kahabi na naghahangad na maparehistro ang kanilang ibon. Marami tayong mga kahabi na gusto nila maging legal ang kanilang pag-aalaga. So, huwag na natin itong maliitin, baliwalain ang pagpaparehistro
ng mga species natin sa DNR. So mga kabi, hope mayroon tayong mga natutunan sa mga maliit lang na kasagutan doon sa inyong katanungan sa pagpaparehistro ng ibon. Kahit ito may dokumento, ay kailangan pa rin po natin iparehistro. Okay mga kabi, kung nagustuhan itong talakayan natin ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pagpaparehistro ng ibon. Iba po ang dokumento para sa ibon at iba rin po ang dokumento sa pag-aalaga ng ibon. So mga kahabi, maraming po salamat at nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga masugid na subscriber, mga silent viewers dyan. Maraming po salamat at shoutout din po sa inyo si kahabi Nakin Pil, shoutout po sa inyo, si Nathan Yu, si Bacon, shoutout po, si John Carl Arnaldo, shoutout po, si kahabi Juan Arwin Gilas, shoutout po, John Kevin Simangan, shoutout po kahabi, si Amado Katubay, Henry Gertos, shoutout po, si Jose Villanueva, si kahabi Victor Aguila, si kahabi Alberto Ramos, shoutout po sa inyo, si kahabi Randy M. Abasolo Cuento Kapala, maraming po salamat, shoutout po, si kahabi Terence Klein Canilaw, shoutout po, at last but not the least si kahabi Eugenio Caragan. So shoutout po sa inyo mga kahabi, maraming po salamat sa inyong suporta. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.